form sa Lodro. Okay, hindi nga bahina makiglad at makauban at ang City Election Officer sa Dakbayan sa Ozabi sa labot sa filing sa Certificate of Candidacy and sa Calendar of Activities no, sa Comelec hindi nga bahina. O kauban ako si Double D 45 Dodong Bargamento, Double D size Myrna Tubat o ang tibok parsa sa DX din kini si Double D 8 Manuel Ronquillo Jr. At mga kauban, Attorney Roslyn Smith, Attorney Mike Adlaw. May hadlaw sa tanan og kaninyo usab. Attorney, kumusta ang atong pagpahigayon no sa maong sa filing sa Certificate of Candidacy o mga pagpangandam no sa botan sa Comelec? Ang ato ang opisina sa Commission on Election sa Sami City andam na kaayo no pagdawat sa katong mga interesado nga mo-aspire pagkakandidato dinhi sa syudad sa atong Sami City. In fact, nagsugod ang ato ang filing atong October 1 to end on October 8. However, wala pa may interesado siguro kay 0-0 pa man ang ato ang record as of today. Okay. Sa nasayra na to no baguhay lang po natapos no agad to sa registration and pila kinatibok ano ang mga registered voters diri sa Ozabe City no within Ozabe City sa pagkaroon. Okay. Last September 13 natapos ang ato ang registration process ni enta og total nga 3,892 applicants. For approval comes October 15 to 18, that is 4 days. Approve na to siya pinaagi sa atong pagkandak og ARB hearing wherein this composes of the COMELEC, the DepEd superintendent and our city's civil registrar. So we're expecting to approve all in all, and for Ozabe City we will be having a total of 98,500 registered voter na. Hopefully comes right after October 18 ERB hearing. Yeah. Nakabot ba katong target nga 6,000 sa registration for this pang-rehistro no after natapos? Quarter ang ato amang kuan registration. So last quarter lang yun is muni kabat lang taog 3,892 but overall is more than 6,000. Okay. Ang ato ang na register pa. Okay, so sa pagkaroon ang gikabisihan sa batan sa Comelec no ang kaning filing sa COC sa Dinis Dakbayan sa Ozabe. So sa mga gihimo sa Comelec aron nga ma-maintain no ang mismong kahusay kalinaw in terms sa politika. Dili man kay mikon sa politika no because we are given calendar of activities nga focus lang gid mi sa amo ang trabaho sa in fact bisan sa kapaspas no like ang registration ni end siya pagka September 30 automatic the following day diretso na sad mi sa filing sa COC because our commission is so strict as far as our calendar activities is concerned, so that right after this there will be trainings no in preparation for next year's election. Okay. Si kinsa ang pwede nga mo file sa COC? Katong interesado no ang COC manggod nato is applicable ni siya katong sa posisyon ng senator down sa local natong official, but we're concerned only of our local official. As regarding City of Ozamis is we are catering for the position of mayor, vice mayor, and so on sa atong city councilor's office. Okay. O sige, expect din yun. Daghan ba or doon na ba yung mga magkaat ba? Possible, no? Dili sa toa na sa maong mo file no? Sa Certificate of Candidacy. Sa ako wala may chaos or wala. Peaceful man ang ato ang syudad and hopefully to continue. Because we aim for a peaceful election man no? Entire Ozamis. Okay. Merns, Attorney, good morning. Naa naman ta karon sa day 4 sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga kandidato. Naa na ba'y nag-file nga mga kandidato, nga mo kandidato sa 2025 elections? Since day 1 to karon, wala gyud pay nag-file. Zero pa ang among records. So kung atong i-compare, attorney, ang niadtong nakalabayng filing sa Certificate of Candidacy ug karon, asa ba ang mas exciting? Or mas challenging. Mas challenging. Katong last kuan filing katong na sugdan na kuan karon is more challenging because kuan gid to siya kanang more competing gid no. Naagi matawag nga opposition, naabot
sa kuan pod administration. Pero by this time naa na bay nagpabati ninyo nga mo file mi karong adlaw? It's a day 4? Wala gid mi as in zero, wala man mi kuan pod good, wala po'y manifestation ang mga parties nga mo file sila karon mo. But anyway, naa mi willing to wait gid mi. Yes. Oo, kami sa COMELEC. Okay, sige. But sa inyo kang paglantaw karon attorney, naabay mga daghan pa nga mo file gawas sa administration. Wala gyud ingon nga ang gusto lang yun ako may bawaan ba nga naabay lain pa nga mga personalidad nga mo file na nakaabot ba na sa inyo nga mga impormasyon gawa sa present administration. Kung i-base magud nato sa record is zero gud ang rating. So murag atong makuan, although ang atong opinion, personal opinion man, no, that doesn't matter. Pero makita nato siguro kanang kontento. Kaya nga nung wala man gyud zero, kana mang manifestation nga zero, meaning kontento ang ato ang kuan, ang mga possible aspirants. Oo, sa present karon nga conditions ato ang Usami City. Okay. Last na lang yun akong pangutana, attorney. Kung ikumpara nato sa lain pa mga lugar, is there any threat nga nadawat ang Commission on Election by this time? Wala gyud, kadang happy gyud mi kaayo karon nga kana bang peace gyud ang amo ang nabati karon din sa Commission on Election. Hopefully to continue. Oo. Okay. So doon na rin nahibilin nga pipila ka adlaw attorney sa filing no sa certificate of candidacy o COC and sa karon present ka administration no possible mga karon adlaw or mosunod nga mga adlaw. Anytime kay ang ilahang discretion man na ang pag-file. So ang pag-file magud pod is kanang no ordinary na proseso kay i-equip manggod gud ang sa pag-file ang all na documents that should be attached sa COC. So anytime mo paabot gud ang opisina from 8 to 5 including Saturday and Sunday up to October 8. Oh. Attorney, pag sikin sa ang modagan no po, sikin sa pwede mo file og COC, di ba? Sikin sa. And bisan kinsa. Anybody. Anybody. Not anybody, no? Provided we have the qualification man good for those who will run. Ang number one diha is registered ka sa Usami City. Mo man ang registration, no? Then plus ang imong residency requirement, natay age requirement, dayon residency requirement. So mo nisla wala tay property requirement. So dihang dapita at least igualis ang tanan kay pwede man ta. Moora gyud ang basic ang age nato og atong residency. Wala ba gipangayo si COMELEC kung say platform niya or what say plano niya for nganong mudagan sa say reason? Well, pwede na siya i-attach sa ilang COC, wala man na siya gikuan sa prohibit sa COMELEC. Allowed na sila nga mo hatag pud sila sa ilang platforms of government sa ilang pag-file. Kay all this will be forwarded man to Manila Law Department. I see. Okay, ang ako lang punto kay gingos ka sa COMELEC walay nuisance candidate nga ang tungod lang kay pobre no. Sa kapobrehon or kanabang ingonana nga mga rason. Oo, wala dili ang commission as regarding kaning declaration sa nuisance is not in our level because all these COCs will be forwarded to the Law Department Manila. And it's up to them na to criticize as to the qualifications per document submitted ng mga kandidato. So, bisan kinsa mo file o bisan kinsa maka-file o mo makadagan? Oo, bisan kinsa gyud maka-file provided na residente gyud pod sila sa Usami City. And what about required good no? Mga registered and kining makabalo mo suwat and makabasa. Ang giingon sa balaod is able to read and write. So dili kayo kan ang COMELEC stricto as far as disqualification sa mga kandidato. Okay, so salamat kay labot na attorney. And mangutana lang po ko no kay dunay mga kanibang alugway no sa substitution no sa panahon na yun na filing sa COC. Unsa may paagya na sa mga substitution. Well,
Substitution is by law allowed no for any candidate who would want to substitute pod sa ani nga nakapile nga kandidato, provided for substitution na without any reason at all. The deadline is pareho lang gyapon from October 1 to October 8. Wala na siya reason ha, just simple substitution lang, provided as at the same time further that ang substitute also will be in the same party na ay katong gitawag og CONA, Certificate of Nomination and Acceptance. For those independent candidates na if they want to withdraw on that particular na position nga ilang gi-aspire, wala siya substitution. Okay, squad man siya. Okay, independent man siya nga candidate. Now, as regarding declarations sa independent candidate o kanang naa siya party candidates, CONA yun is a requirement. But if this CONA will be submitted a bit later than today nga nagfile sila, provided is within the filing period ng October 8, accepted gyapon na siya sa COMELEC. Ang kana siya nga kana siya nga manifestation nila. Pero after sa October 8, wala na ibahitabo nga substitution, or kung doon naman ay yes, a substitution is still possible in cases of death kung namatay ang kandidato o kanang disqualification as per by law. So these are two instances na pwede siya i-substitute. And then ang substitute would also will file same with his certificate of candidacy, and then ang process sa balaod is kung naka-file siya within November 15 is ma-include ang iyang name sa printing na sa atong official ballot. But after November 15 this year, kung naka-file siya, because ang deadline man good for the filing of the COC ng substitute in case of death and disqualification is until the midday of election next year. So dako kayo ang iyang very conscious kayo alanti ang allowed. But then naalay cut off nga November 15 if gusto lang ma-include sa atong official ballot, because there will be printing of official ballot for purposes of election. Pero how about kung independent siya din na namatay? Tiorok yun. As in, no rice na yun. Wala substitution mahitabo. Wala na yun. No rice man siya. Independent. Joke. Independent. That is the distinction between a party candidate and an independent candidate, because ang party can be substituted within the party itself. But for those independent candidate is as in no nothing as in. Kung ingnon attorney dili maka-substitute ang halimbawa iyahang wife, iyang husband or iyahang anak. No, dili kay independent. That is why piece of advice for those who would be also kanang running for a position and within a party, na isiguro jud ang ilahang party affiliation kaning CONA, because if ever there will be some discrepancies during the examination in the law department, the law department will be the agency in deciding kung naka-party sila or independent sila. So kung naay problema sa ilang CONA, automatic ang law department will regard them as an independent party, and the consequence of that is that substitution process. Okay, Rick, na ba required ga ginaganon palitan magkuhan sila, buhat sila sa ilang mismong parties nila? Na ba required kung mao ni kinahanglan pulo sila kabuok or what? Wala may number required as far as kaning maghimo og kanang kuan party So ang ato ang mga candidates, I'm sure nasa ni sila yung mga legal advisors who will tell them unsa po yung mga legal process nga gi-require sa ato ang Commission on Election. After sila maka-file sa ng COC, unsa ba sila? Consider ba sila kandidato na sila? Dili pa. So ni-file lang sila sa COC, pero naatay mga prescriptive period, kung kano sila ma-consider na as candidates. So, pwede sila mga panya sa panahon sa campaign period? Yes, of course, definitely. That's the purpose why we set the rules for the campaign period. That is precisely the time nga binding ang rules and regulations sa Commission on Election to a certain candidate. So, not only campaigning, but at the same time follow the rules and regulation as regarding the poster kanang magkabit areas, kaning mga
many things. Yeah. No, we have the checklist on that kung gusto sila magkuan. Sa stricto si Comelec, labi na panahon sa campaign period na, no? Kung ka na sa mga poster areas, stricto si Comelec. We have we have gitawag na to designated areas for posting of these posters, no. Natay mga ang purpose man gud nga nang magbutang kita og kanang sizes to afford everybody, no, in that public na poster area. Kay kung only ang ato ang sizes, dili na ma-afford ang wala na po space sa uban na mga kandidato. So that is precisely the reason nga nung we are giving up sizes on these posters. Ana po tay mga areas to never crowd the city. Kay hugaw man siya pod og atuan na siyang bisan asla indiscriminate lang ang atong posting. So hopefully everybody will comply. And dili magsugod man dapat ang atoang pagserbisyo. Kay dili pa lang daan sa commission election nga mga rules i-follow na nato. So maginaot nga diri sa Ozamis kung doon na ba'y mo file sila sa or mo atbang baka nga linaw, no, nga dili ingon nga kay na may panata, no, ang mga kandidato, no. Bawas sila maglabay og mga baho sa ilang isig kakandidato. Yes, naatay pledge din no. In fact, amo nang gi-post din hadaan ang ilahang signan nga mga pledges nila on election o campaign period, during election period, na mo ni ilahang mga guidelines as far as being a candidate for this coming election. Hopefully, ilahan ang ma-read and understand and put into practice. Okay, so na sila gibutan mo dito, no, nga dunay tipos nga intensyon sa pag-alagad. Timos, no, kinasing-kasing pag-alagad mo man gid siguro na ang ato agyong kuan kanang credo, no sa pagpangalagad, pagserbisyo, public service kana yun siya. Hopefully ma-attain na nga kuan pangandoy. And nabutan mo dito kanang about sa AI, no, artificial intelligence nga dili mo gamit og mga AI panahon sa kampanya kay kabalo taon sa kuan ang mga AI karon, attorney, no, artificial intelligence. Pero confident man ko this time kay imo man gunang mapamati ang sitwasyon pod, no, sa imong mga kasilinganan, no, sa sitwasyon gyud kinatibukan sa Osamis nga murag kuan man law abiding man ang tanan. I see. Okay. So salamat. Magsugod ang election period. Magsugod ang election period, attorney. January 12 to June 11 2025. Okay. So diha unsay mga gibawal panahon na sa election period? Sa election period, Yeah. ang Of course. foremost is kaning gunban. Gunban. Dayon ang ato sa PNP ka is vigilant man pud kana sila. In fact kanang all the time man ni ang ilahag yung checkpoint, no, as regarding kaning mga kaning sa mga gunban. Medyo ma-emphasize lang yun ang kaning sa during election kay mo mangguni ang gitagaan gyud pod og importance sa commission on election through the establishment of COMELEC checkpoints. Okay. So under gyud sila sa COMELEC panahon sa election period. Dili man gyud maingon nga under kay kuan man gud ni siya kanang coordination lang gyud ba kay kanang lahi-lahi ang mga work but towards a common end, no. Kay dili man may mga we concentrate on administrative na matters but sila is dako kay ilang participation as regarding the peaceful conduct ng election. Without them dili ang among trabaho dili ma-materialize, no. So it's more of co-equal ang amuang kuan kanang trabaho during election sa pag-election. Okay. Attorney, isa lang ka pangutana na po, balik-balikan na to katong hisgutan na sa disqualifications. Sukad sa paglingkod nimo dinhi sa dakbayan sa Osamis, aduna na bay na disqualify nga kandidato dinhi sa dakbayan? Sa Osamis City, none as I heard or sa ako ang experience diri as the city election officer, wala pa gid man. Sige. Attorney, kano sa pila ba ka bulan ang usa ka residente nga pwedeng kandidato nga nagpuyo ng lugar? Ang gigon is 1-year residency sa Osamis City. Pwede na ka pagka-file. Pwede na ka makapile na yun. And registered voter sad ka sa Osamis City. O pila po ang edad sa pwede mo dagan og mayo? Labay kasi.
voting age is kuan 18 kay voting age man. So pwede na siya budagan. Oo. As long as nga Maka- siguro paminaw niya nga Mm. kwalipikado. Ang higher mga position ay 25 ba to no? Sa senator, sa senatorship. Pero voting age lang ang i-require sa ato ang kuan, sa ato ang local nga mga candidates. Okay. After nining sa filing sa COC sa mga nakaanay sa calendar of activities no sa batan sa COMELEC labot sa national and local election nga pagpaganda mo to. Okay, like sa among calendar of activities right after this is puspos na ko na dahil ng ato ang mga trainings, undergo sa training dito sa Manila. In fact, all election officers will be going to Manila for a 1-week training. And while we go there for a training, ang ato ang makina no katong machine nga mo'y gamiton for election, i-transport na to sila to all the provinces and cities, municipalities for purposes of roadshow na dayon kada barangay magkandak na dayon o kanang demonstration sa katong machine nga gamiton nato karon. And for Osamis City, we're given 1 month no to conduct para intensive ang ato ang pag-training as how to use no ang functionalities sa machine. Ato ni siyang dadon sa atong different barangays para ma-first hand gyud nga ma-witness ato ang mga botante and mag-go through ta practice on how the machine works and all this kaning mga ilang features no for the purpose of making sure nga safeguarded ang ato ang mga votes on election. Wala pa gyapon to ni Smartmatic, wala pa gyapon. Wala na to siya, murag meron naman siguro ang lahi naman po no, ilahan naman ang proseso sa Manila. So hopefully kaning mga machine will come to us and we can utilize no the whole month of December para atong ma-reach out to all barangays and to all katong mga not only katong mga special groups po sa ato ang mga IPs, katuta na yung interested na that's our goal and with the help of our local government because anytime man yun ang ilang help permanente man na hopefully with their assistance mapadangat nato ni nga information nga makita gyud nila mismo ang machine dili kay sa election lang nila makita amo din ang machine so lahi karon kay ipapadala gyud nato sa field ang mga Ang mahitabuan na attorney, tanang machine nga ganito sa Timbuk Barangay sa Osamis ang ipadala from COMELEC Manila or no, isa lang kabuo kay aron makita pud nato ang iyang functionality dayon kanang during manggod sa I suppose no that during the demonstration naatay mga practice nga feeding sa machine so o itest nato siya makita pud sa ato ang mga botante aron dili na pud sila masyak mo ay ni so ma-familiar na pud sila mo nang gitagaan gid siya og kanang allotted na time para provide gud sa tibuok na mga barangays og sa city. What pasabot attorney ang COMELEC maggahin pagpanahon for voters education? Ato nang buhaton kay kuan man mo'y may mandate sa Commission on Election nga ipadala ang mga machine dayon ipakita na kaning tanan ginasuportaan man gid mi sa LGU kay mo entail man gid pod siya og transportation pagpadala dayon plus gikinahanglan pud namo ang kanang support sa LGU knowing sila sa barangay level ang nakabalo sa pagpatapok sa mga katawhan kay og wala po dapat na amang good coordination so dili lang sa PNP may mga og tabang most likely gid sa konpod sa LGU kay naapan pod nila ang call no unsaon na pagpadangat po dito sa mga nangabuyo dito sa barangay. Mga kanos possible sila? We expect we expect to conduct na voters education, especially demonstration on that machine for the entire month of December because we are only given 1 month and right after that by January is pangkwaon na sad ang mga machine. Kaya this activity entails the entire kanang Philippines. So that right after the 1 month period, all these machines kwaon na sa retrieve for final configuration na dayon timely sa election na next year. Attorney, enough ba ang 1 month? Kay kung atong tanawon, adun na tayo 51 ka barangay, 30 ka adlaw lang ang isa ka bulan. Yes. Enough ba siya?
Of course, munay amo ang ginahimuan karon og planning nga katong mga barangays nga minimal lang ang ilahang kuan butante, amo na lang silang i-fuse, iuba na lang namo, and then we will consider na lang katong dako-dako kay dili gyud namo pwede na itagsa-tagsa gyud na emergency sa kaadlaw. So mo na kanang diha na pud ko mga muyo sa matag barangay no, pinaagi sa LGU nato sa city, maayo mapuno ng ilang kuan pundasyon sa usag-usa no, na matabangan gid nila sa pagpaybalo sa katawan. Makaya pud ba kaya attorney sa pwersa sa imong manpower kay murag ang Comelec mangyud kasagara makita nako nga gamay lang tawo. Oo, pero kuan man ginatabangan man mi sa LGU gyud. Wala man pud mi pasagdi nila kanang sa so far sa kagamay namo na kuan ra gyud mi kay urag one call away ra gyud sila. Wala man pud lison man gunang mo offer no. Ang actually standby ra gyud sila sa ilahang manpower pa nga gasuporta sa amoa. Okay. So salamat kay labot attorney, and ang campaign sa national no sa umabot nga Okay, as regarding sa kay kaning activity is not only for kanang local government lang naman sa Osamis no, or for I'm speaking of the entire mampod sa senatorial, especially sa senatorial. As regarding the campaign period for candidates for senators and party list elections, magsugod ang ato ang campaign period comes February 11 to May 10. So pahuway slag 11 kay mag-election naman sa 12, May 12 no. Then ang local sa ang local. Ang local is as regarding kaning House of Representative, provincial, city, municipal officials, this covers at the same time for those aspiring Osamis City is from March 28, 2025 to May 10, 2025. So straight na ni nga mga campaign period. Makita nato no nga taas-taas gyud ang period for senatorship, knowing that this covers the entire Philippines no. Gamay lang ato this consists of 45 days no ang local, knowing na narapod sila sa ato ang provincial o sa atong city. Okay, so mani ang mga dates as per calendar of activities nato nga nakakuan. And by the way, ang atong election is kuan na May 12, 2025. So dali ra gyud kaayo, duol ra kaayo. Dayon to follow pod ang atong susi ha. Sige na ko ning kuan, sige gyud na ko ning ibalita kaning susi, filing sa susi kay daghan ra ba gyud ang dili kadagan tungod ani ma-disqualify. Two consecutive failure to file statement of contribution and expenses. So pasabot og duha ka higayon nga dili ka file sa imong susi, wala di gyud ka kadagan gyud. Ang law department will decide on the matter. We will be furnished only with those candidates nga dili maka-file, knowing that they failed to file their statement of contributions and expenses. Pero wala man buntay mga kandidato so far karon nga wala ka file sa COC. It's up for Manila. This time ang god, we only submit the list no, pero wala pa mi na furnish katong mga previous candidates nga na turned out to be who failed to file their SOC. So kani is really part of your election obligations ang pag-file sa atong SOC. Gina-emphasize na ako na every now and then para mag-guide. Gawas attorney sa dili na sila makadagan pag-usab, magdepende sa desisyon sa law department. Naapa ba sila yung mga legal implications? Siguro kanang part of the moment dili po doon siya perpetual no. So anybody manggod who's aggrieved to whatever is been the decision ng law department can always appeal, no, can always reconsider kung feel niya na aggrieved siya sa decision. Dili man ni siya perpetual na punishment. So always move na lang for reconsideration. Ma-lift up ra man nga mga mga matawag nato og kanang sanctions. Kung mahinumduman sa isa ka kandidato attorney next pa nga election, wa di ay siya naka-file og SOC atong nakalabang election, what will happen? Pwede siya muhangyoan. Ang law department man nga dili kani manggod nga pag-deny sa ilang application is by decision ng law department nga i-furnish sa MUA. So
dili na mo sila ma-receive knowing nga naana sila sa mga listing nga mga names. So far for Ozamis City wala pa man pod mi na receive nga mga kinsa ni nga mga nagdagan kaniadto ni daog ug wala nga dili na sila barred na sila for purposes of this election. So, nagpakita lang nga very good di ay ato ang mga kandidato. dito sa Ozamis. Pero muna ang rule nga gihatag sa COMELEC. Pero sa ato adri sa Ozamis kay sa imong giingon nga compliance na nga atong mga kandidato, wala po'y nakalista pa. Okay. Attorney, sa election day naman ang liquor ban no? Ang election kuan one day, a day before and after. Okay. Okay. So dili sa campaign no. Wala. Samot na sa election. Dili kay di before ug after. Samot na sa election no. Oo. Okay, so thank you. Salamat kay Attorney N. Siguro doon na kay basi doon na pa kay additional information nga wa na mo na pangutana nini nga bahina Ed. Imong mensahe sa kinabag-an nga mga katawhan nga naminaw nato. Oo. Sa kanunay, ang Commission on Election is open, especially karon no, from October 1 to 8 para mo cater sa katong mga aspirants for local positions. So, we are open from 8 to 5 and on the last day, we are still up to 5 but we were willing to cater those around or within vicinity ng COMELEC even after 5 o'clock in the afternoon. Okay. So Monday, apil mo Monday o Saturday and straight Monday. magud siya. Sunday, no? Oh, straight siya. October 1 to 8 straight yun siya. Filing period yun siya ang kuan. So we welcome everybody nga katong interesado. Okay. So magkuha sila og kuan pwede raman diri no? Mga requirements nila no? Or mga form. Na din ang atong mga forms nga aron mag-guide sa sila, mga attachment taapod sa ato ang COMELEC website nga pwede nila ma-download no, download and print. And then hopefully lang pod ang gamito nila nga bond paper is kato lang yun pong legal no. Dili basi matagaan po make short kay abi kay kanang mura po na kanang legal size kay naa man po tagod as far as kani nga mga sizes god. Okay. So thank you, salamat kay Attorney sa gayon nakaubang ka na mo. Salamat po sa inyong pag-anhid ako kayo nga amo ang kalipay din sa COMELEC nga sa karong higayuna maamo na sang mo-convey ang amo ang mga pangandoy mapaabot no sa ato ang mga kauban dinhi mga kaigsuonan dinhi sa Ozamis City. Salamat Kauban ninyo. si Attorney Roslyn Smith atong City Election Officer sa Dagmesa Ozamis. Kaban ako si Double D Correde 5 Dodong Bargamento o Double D 16 Berna Tubat. Kini si Double D 8 Manuel Ronquillo Jr. Salamat, may adlaw.